bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang
ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Okay. Kung merong isa tayong bagay na hindi dapat tigilan, ay yun yung magpasalamat kay Jesus. Yan. Magandang, ano ba ngayon? Thursday. Oo nga, ang bilis. Magandang Thursday sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin muna. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na binigay na naman po sa amin. Salamat po, Lord, dahil mga nakaraang araw, kayo po ang tumagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kayo rin po ang nag-protect sa amin from all dangers. At salamat din po, Lord, sa pagkalinga niyo po sa amin sa magdamag. Kami po ngayon ay nagising ng malakas ang pangangatawan. At Lord, we offer this day to you. Hayaan mo po, Lord, na sa araw na ito ay mapuno ang aming kaisipan ng mga salita ng Diyos na magbibigay po sa amin ng direction and guidelines sa araw na ito para po ang mga magawa naming bagay ay mga bagay na pinapagawa mo lamang po sa amin, Lord. Take full control sa lahat ng aming mga gagawin, iisipin, Lord, at sasabihin. Sa mga kapatid po namin na nasa kanya-kanyang bahay, Lord, na ngayon po ay kasama namin, mangusap din po kayo sa kanila. At Lord, kayo lang din po ang kanilang inaasahan na gagabay sa kanila sa maghapon na ito. Pati po ang mga nagbabiyahe at nasa kanya-kanyang mga trabaho, Lord, be with them also, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, ngayon pong umaga na ito, ang atin pong word, ang ating VOTD ay makikita po natin sa Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us in that we were still sinners, Christ died for us. Yan po yung ating word. So, nasa gitna pa rin siya ng love at saka ng length. Pero, nagtapos na po kahapon ang ating usapin tungkol sa pag-ibig. Pero, sabi ko nga sa inyo, ang application ng ating mga pinag-aralan ay hindi po nagtatapos kahapon.
Ito po ay araw-araw na ina-apply natin sa ating mga kanya-kanyang buhay. Nakakatuwa nga po kasi madami nga yung mga nagme-message sa akin na sana nga daw po ituloy daw natin yung ating kwentong pag-ibig. Tutuloy po natin yan next year. Kasi po, ngayon ay tungkol naman sa length. Kaya ngayong araw po na ito ay i-open natin itong series of studies tungkol po sa length, mga kapatid. Pagka po ba, nung lumalaki po kayo, ano po ang naiisip po ninyo pagka-length? Ako naiisip ko pagka-length, o yun, pabasa. Kasi nung maliit ako, ano po ako kasali ko dun sa mga kumakanta ng pabasa, dun sa may harapan ng simbahan namin. Pero nung panahon ko na, ang tono ng pabasa namin, hindi na yung kagaya nung kay Terry. Oo, hindi na yung ganung tono yung gagaya nung ginawa ni Brother Terry dun sa memorization. Sa amin nung bata ako, natatandaan ko, modern na. Kasi although yung nagtuturo sa amin matanda, pero modern na, tas meron pa kaming banda. Ang tono pa nga parang taran 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 tan 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 ganon. Yung pabasa, natatandaan ko pa yung tono na yon. Kasi pag nagpa-practice, may pagkain sa babasa. Tapos, natatandaan ko po, pagka mahal na araw, na-excite kami, but at the same time, hindi namin siya inaasahan na dumating na. Bakit kanyo? Ang lola ko po, ay tuwing mahal na araw, meron niyang malaking tindahan sa tapat ng simbahan. At sa lahat ng mga tindahan doon, yun ang pinakamaraming tao. Kasi ang lola ko ay, siya yung cook. Cook talaga siya, sinang buding. Inabot mo pa yun, di ba, Beb? Yung luto ni inang ng pating, di ba? Yung, nung pwede pang kumain nun. Ngayon, bawal na. Magaling magluto po yun. Actually, naiimbita yun sa ibang baryo. Kaya kaming lahat mga apo po nun, parang wala pong apo ang lola ko na hindi marunong magluto. At magagaling magluto. Hindi lang po kami basta marunong magluto. Magagaling po kaming magluto kasi yung lola ko nga, naiimbitahan pa yun sa ibang lugar para po magluto. So, sabi namin, naku, mahal na araw na naman. Ganun kami. Alam niyo po kung bakit? Ang lola ko po, before Holy Week, ay may mga banga. Nagawaan ng nata de coco at saka ng toge. Imbis na maglaro kami, nagkakayas kaming ganon. Alam niyo ba paggawa ng nata? Kinakayas yun Tas nililinis. Yun. Tapos yung toge, di ba, hihimayin mo yun. Imagine niyo yung munggo na nagkaroon ihiwalay mo yung balat. So, masyadong sa amin yung parusa nung bata ka. Pero excited kami kasi nga, pagkamahal na araw, punong-puno yung pinakamasarap ang palabok ng lola ko. Kasi ang palabok niya ay may toge sa ibabaw at hindi siya gumagamit ng kalamansi kung hindi kamyas. Fresh kamyas na hiniwa. So, masarap magluto ang lola ko. Tapos may mga balot. Tapos may ginilo. Alam niyo ba yung ginilo? Sa linggo. Sa linggo yun daw. Alam niyo yung ginilo, mga kapatid? Yun ay inumin na nilalagyan ng gata at saka gulaman na square-square. Tapos may asukal. Tapos malamig. Yun. Ang tawag, imbis na gatas, gata ng nyog. So yun, ginilo. Sarap Oo, parang gulaman pero hindi milk. So yun lang ang aking iniisip tungkol doon sa Lent. Tapos yung mga, yun nga, pabasa, ganun. Tapos alam niyo naman sa Pampanga, lumaki kami na nagbibigay ng tubig dun sa mga nagpipinitensya sa kalye na pagkadami-dami. Yun, nanonood, tas dugo-duguan ng yung mga likod.
So, lumaki ko na gano'n ang intindi ko. Sa iba naman, ano ba gini-give up mo sa Lent? Hindi, yun ang gini-give up mo, Kuya Ernie, ang paliligo. Kaya yung iba, anong gini-give up mo? Sasabihin niya, homework ko. Iba-iba, di ba? Ikaw, Nold, ano gini-give up mo? Laro. Kanya-kanya. Pero in fairness, yung mga gini-give up natin tuwing Holy Week, ay yung mga importante sa atin. Kasi parang sa atin ay sacrifice. Kaya parang kailangan yung gustong-gusto mo. Bawal magkarne. Naku, mahirap yun para kay Jam. Sacrifice yun para kay Jam. Oo. Pero alam niyo po ba mga kapatid na ang length is a season to do something extra for the Lord, not to give up something supposed to be others. Pero mas magandang tignan siya kasi kaya siya nagiging parusa sa atin dahil ito yung sinasabi natin na naku, may give up na naman ako. Siguro tignan natin siya as you are doing something extra for the Lord para hindi siya draggy na gawin. Tapos, hindi man lang po nga sumagi sa isipan natin na ito palang Lent is a celebration ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Tapos, alam niyo po ba na ang Lent sa mga Middle English, ang ibig sabihin po ng Lent na Lent sa kanila is spring. Spring. Kaya nagsisimula siya dun sa kanilang season na yun na spring, tapos binibilang nila 40 days, excluding Sundays. Kung including Sundays, 46 siya. Pero sa Christian world, Christian calendar, ang ibig sabihin niyan, it came from a Latin word na ang ibig sabihin ay 40th. Oo. At itong 40 na to ay significant sa Biblia. 'Di ba? May 40 days in the wilderness, 'di ba? 40 days na nag-fasting si Lord sa wilderness. 40 days nung sila Noah ay nasa loob ng arko. Tapos 40 days din na nagstay ang Diyos after His resurrection. 'Di ba? Before His ascension. So itong 40 days na to, significant siya sa Biblia kasi parang, 'di ba, pag tinignan mo, 40 days, 40 days. Dati hindi natin alam kung ano po ito. Introduction lang po ito nung i-discuss mamaya, mga kapatid. Maganda po. So, kung sinundan niyo po yung series, nung atin pong kwentong pag-ibig, sundan niyo po ito. Kasi mga kapatid, lumaki po tayo na iba ang ating pag-intindi kung ano ang mahal na araw. Kaya tuloy ang nangyari, pati mga relihiyon na iba-iba, iba yung paningin. Na para bang, dapat ninyo yung ginagawa. Dapat ginagawa mo yan. Wala naman yan sa Biblia. Bakit hindi nyo yan pinapractice? Ba't kayo pinapractice nyo yan? Ngayon. Ang Lent po, ang celebration of Lent is optional. Even for Christians. Kasi hindi naman po yan kinocommand sa Biblia. Pero pagka sinundan nyo po yung ating series, maiintindihan nyo po kung ano ang dapat na maging celebration ng Lent. Totoo po yun, hindi po yun sinabi sa Biblia na i-practice po natin. Pero kapag naunawaan po natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng Lent dapat sa ating mga Kristiyano, meron kasing mga biblical talaga na dahilan kung bakit ito ay i-celebrate natin. Siguro malalaman ninyo after this, not just during Lent.
yung mga practices na scriptural practices na kailangan nating gawin. Kasi nagiging tradisyon lang naman po siya kapag yung mga pagkakaintindi natin sa Lent ay hindi biblikal. O yun, wala tayong pagtatalo doon. Ang mga kaugalian lamang na nakaugalian na lang natin habang tayo po ay lumalaki sa celebration ng Lent ay meron talagang hindi dapat, kagaya nung hindi naliligo. Hindi po yun mga kapatid, hindi po yun biblical. Hindi po pinagbabawal na maligo. Actually, mas may danger pag hindi naliligo. Tapos, sabi, bawal bang kumain ng karne? Ay, wala rin naman po sinasabi sa Bible doon. Pero po, kung yan po ay isang bagay na naglalapit sa iyo sa Panginoon, di ba? At mas naiintindihan mo ang ibig sabihin ng Lent, hindi lamang sa dahil sa baboy, ha? Hindi po yun, walang kinalaman po yung pagkain ng Biblia sa kaligtasan natin. Oo, kasi hindi naman po yung ipinapasok ang nagpapadumi sa tao. Kung hindi po yung lumalabas, hindi po ba sa ating bibig. So, palagay ko po, pag sinundan natin itong series natin na to, matutuwid yung mga maling pag-intindi natin tungkol sa Lent, and at the same time, maa-appreciate po natin siya kung bakit natin siya dapat gawin. Okay? Ang death and resurrection of Jesus Christ po kasi are in the very heart of Christianity. Kasi pag tinanggal mo yan, lagi nating pinag-uusapan that Christianity will collapse. Kasi yan yung foundation Yung namatay ang Diyos para sa atin, tapos siya'y muling nabuhay para sa atin din. Para pagbabalik niya, muling bubuhayin ang lahat ng mga nangamatay na nananampalataya kay Kristo. So kung yun po ang wag nating tatanggalin, sa celebration of Lent, ay palagay ko, wala naman pong magdi-disagree sa atin kung bakit natin siya sineselebrate. At ang tawag po dyan ay Advent. Yun po bang gumawa ng aksyon ang Diyos sa history ng mankind para po maabot tayo and reconcile us to Himself para sa ganun po, walang mapahamak at ang lahat ay maligtas. Yan po ay God's intention for all people. Sabi, bakit may mga namamatay nang wala kay Lord? Yun na po ay choice na po natin yun, na hindi na pwedeng panghimasukan ng Panginoon. Kaya nga po, meron po tayong mga ganitong pag-aaral so that we can decide for ourselves to serve the Lord. Kasi, napakalaki po ng benefit talaga at talaga naman pong yan ay intention ng Diyos sa atin. At yan po ay mas nagiging sweeter kapag naiintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin talaga ng Lent. Kasi po, it is all about living out yung union natin and identity natin with Christ. Marami pong mga tao, kaya hindi maunawaan itong Lent na to, is because we do not know our identity in Christ. Sino ka ba kay Lord at ano ang tingin sa'yo ng Diyos? Kaya maraming mga tao ngayon, parang naaawa sa sarili, yung isa naman nagsuswing na sobrang bilib sa sarili. Alam niyo po ba na maski yung sobrang bilib sa sarili ay hindi niya alam ang identity niya? Kasi kung alam niya, hindi po siya magiging mayabang at hindi siya magiging yung magmamataas. If you know hindi niya alam kung ano identity niya, kaya siya naggaganon. Yung isa naman, kaya naman naaawa sa sarili, hindi rin niya alam who he is in Christ. Yes. Ang worth po nating mga tao, actually, mga Kristiyano, pero tao, for that matter, dapat kukunin po natin sa pagiging anak ng Diyos natin. Hindi dun sa kung magkano ang pera mo sa bulsa, kung ilan ang bahay mo, kung ilan ang sasakyan mo, o kung gaano ilang award ang nakuha mo, wag nating kunin dun ang worth natin. Kasi kung dun lang po nakabase ang halaga mo bilang isang tao, paano pag nawala yon? Di wala ka ng kwenta.
sa sarili mo, iisipin mo, wala na akong halaga. Kasi, kagaya pa nga po yung nag-aralan natin, maski nga ang mga prophecies, maski ang knowledge, nawawala. Di ba? Umi-stop. Pero, kung ang iyong worth ay kinukuha mo doon sa pagiging anak mo ng Diyos, kahit anong sitwasyon nandun ka, kapatid, papahalagahan mo ang sarili mo at ang pagkakalalang sa'yo ng Diyos dahil alam mo na ikaw ay anak niya. So, it is also a time na yung gospel is making its way deeper into our lives. Pansinin po ninyo, although hindi po dapat ganon, ha? Sinasabi kong hindi po dapat ganon. Pero pansinin po ninyo na ang mga tao, kahit hindi pa alam ang salita ng Diyos, ang panahon ng mahal na araw, ay dun po sila nagsisis or nag-stop in doing something na alam nila na kasalanan yung nagagawa nila. Di ba? Para man lang sa mahal na araw, di ba? Parang ganon. Titigil sila sa pagmumura, di ba? Titigil sila sa mga maling bagay. Tapos, gagawin nila yung mga bagay na scriptural din naman yung iba, hindi ba? Pero hindi nga dapat na tuwing ganun lamang. Pero nakikita niyo po ba na yung salita ng Diyos o yung mga spiritual na bagay, they are making their way deeper into the lives of people, Christian and non-Christians, during Lent. Di dun man lamang, di salamat, di ba? Kesa naman sa buong taon, wala ring mangyari. Pero, hindi lang po kasi dapat yun ang nangyayari. Hindi lamang yung tuwing ganon. Kaya mga kapatid, anuhin natin? Hindi, abangan po natin. Tapos, ano ba ang mga biblical na bagay na dapat ginagawa ng mga tao during Lent? And not only during Lent, na ito ay maging permanente na sa buhay natin. Pag nalaman kasi nga natin, yun pala yun. So, ang nangyayari, Galatians 3, 27 and 28. Ang nakalagay po dito, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So, para wag tayong ma-left out, mga kapatid, masasabay tayo doon sa mga tao na sumusunod sa Diyos. So, mga kapatid, time na. Alam niyo po ba rin na ang Lent din ay a time para makita po natin yung need natin for penitence and ipiprepare natin yung ating spiritual life. It is a spiritual preparation for Easter. True. Oo, kasi merong hindi true penitence eh. Sabi nga ni Pastor, kinakwento niya, di ba? Nakikita ko rin naman to, maliit pa ako. Kasi Pampanga talaga ang sa Pampanga talaga pinakamaraming mga naggaganon at saka nagpapapako. Oo. Pero alam niyo po ba na lumaki po ako na natanim sa isip ko na yung mga nagpapapako sa krus kapag ka Lent, yun po yung mga, madaming atraso doon sa baryo namin. Pero after po nilang magpapako, inuman na. Kasi nakatapos na, nakapagpapako na ako sa krus, kaya inuman na. So, hindi po true penitence yun. Diba? So, malalaman natin na kailangan naman pala din natin gawin, pero kailangan yung totoo. Ang true penitence po, hindi mo na binabalikan yung pinagsisihan mong kasalanan. Hindi pa ulit-ulit. Tapos, it is also a spiritual preparation for Easter. Bakit kanyo? Tuwing
Easter Sunday, ang daming tao sa simbahan. May mga palaspas. Pero pag tinanong mo kung bakit ginagawa yon, hindi naman naiintindihan. Tapos pagdating ng Easter Sunday, hindi prepared spiritually because hindi nga alam kung bakit tayo may mga ganun. Kasi mga symbolical meaning po yan, mga kapatid. So malalaman natin isa-isa yan, itatakil ng ating mga kapatiran na magde-discuss para ma-appreciate po natin. Tapos, meron kasing mga relihiyon, sabi, hindi naman yung biblical, dapat din nyo yung ginagawa. Ang nangyayari, nauuna yung galit nila at saka yung biases nila sa mga ibang religion kesa doon sa pag-intindi kung bakit ba ito pinapractice. So, yun nga eh. Hindi, alam niyo po ba mga kapatid na ngayon, marami nang pong mga denomination na nagpa-practice niyan. Even Protestants, na yan, isa yan sa mga pinrotest nila before against the Catholics. Kaya nga naging Protestants because they protested, di ba? Dahil merong mga hindi sila maka-agree. But even them, may mga Protestants na po ngayon na nagpa-practice, although hindi kagaya ng practices ng mga Roman Catholic, na intindihan nila yung true meaning of Lent. Kaya some of them are also practicing yung mga biblical way ng mahal na araw. Kaya siguro it's just a matter of understanding based on the scripture kung bakit natin ito ginagawa para maging meaningful siya. Hindi lang yung dadaan siya na pagka Biyernes Santo, swimmingan na. Sa iba, pag Biyernes Santo, bawal ang swimming, di ba? Magkakaiba eh. Sabi nga ni Kuya Ernie, bawal maligo. Buti na lang, Kuya Ernie, napunta ka na kay Lord. Naliligo ka na pag Biyernes Santo. Bawal din ng maingay. Naku, di bawal tayo pag Biyernes. Kasi maingay tayo. Oo. So, malalaman natin lahat yan. Maganda to mga kapatid. And I suggest na i-share nyo po itong ating Good Morning Jesus at itong series natin na to na magagawin natin sa mga kaibigan po natin at kamag-anak po natin para po sabay-sabay tayong matututo na ma-celebrate ito meaningfully and biblically. Isang-isa na lang po mga kapatid. If you think po na ang Lent is a season to earn God's favor by your good intentions and good work, mali na po ang inyong pagkakaintindi sa Lent. Because tayo po ay nagkaroon ng favor sa Diyos not by our good works. Sabi nga nung awitin natin, I live by your grace alone. Yun. By grace lang po. Kaya wag natin po siyang gawing season na i-earn ang God's favor by our good works because we cannot, mga kapatid. Sabi nga nung mga tagatay, cannot. cannot, sabi nila. So, sa Ephesians 2:8-10 po, sabi po rito, for by grace, you have been saved through faith. And that not of yourselves. It is a gift from God. Not of works. Sabi rito, lest anyone should boast. Sa mas magandang version. For it is by your grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. So mga kapatid Lent is a time to grow more deeply in God's grace, not by good works.
Pagka ganun ang pagkaintindi natin, then we are approaching Lent in a proper perspective. Kaya thank you Lord, okay? Hanggang doon na lang po muna at mamaya po abangan ninyo. Maganda ang ating introduction dito sa ating series na to ng ating Lent. Thank you Lord. Okay, sa araw po na ito, mga kapatid, ready na po ba kayo na mag-join na sa ating memorization? Alam nyo, may nag-message po sa amin. Ang sabi niya, akalain mo nga, ano nga ba yung kinanta namin ni Pastor na sabi natin, yung tono ng isa, yung What am I living for? Yun ba yung kinanta ko? Nung nakaraan, yung sinubukan naman yung Genesis, Exodus, Leviticus, di ba? Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Alam niyo ba, sabi nung isang sister, akalain mo sister, yan ang tono na pinapractice ko. Sabi niya ganon. Sabi niya, kaya lang ako'y kinakabog pa. Sabi niya ganon. Kaya, kinakabog. Kinakabahan. Oo, sabi niya kinakabog pa daw siya. Sabi ko, sister, hindi mo malalaman kung kaya mo na o hindi hanggat hindi ka nag-join. Kaya mga kapatid, okay lang po yun kahit magkamali. Kainin na muna natin yung pride na yan dahil yan ang maghihinder sa atin para po tayo ay maka-join. Kaya kaya po yan. Kaya comment na po kayo ng ready na. Okay, ready na. Uy, ang dami na nga. Marami na ba? Birthday muna tayo. Happy birthday sa ating ang daming may birthday ngayon. Mga kapatid, happy birthday po sa inyo ha, Bekenemen. March 4. Today is March 4. Wow! Birthday po ngayon ni Sister Tess Francisco! Happy birthday, Sister Tess! Incidentally, it is also the birthday of her pamangkin. Pamangkin niya bale, di ba? Si Sister Joy Ann Valle na nasa Australia. Hello po sa inyo dyan, Sister Joy Ann and Brother Marlon Valle ng Australia na palagi po nating nakakasama. Happy birthday, Sister Tess and Sister Joy Ann. Happy birthday din kay Brian Uson ng ating Labrador Prayer Group. Isa ito sa ating mga youth doon. Today is also the birthday of Brother Rodel Concepcion na nasa Saudi Arabia. Asawa ni Sister Isa. Sister Isa, kamusta po kayo? Happy birthday, Brother Rodel. Today is also the birthday of Brother Efren Flores ng ating Mendez Prayer Group. Brother Efren. Asawa ni Sister Luby Flores. Nandun ba si Brother Efren kasama ni Sister Luby sa Canada? Luby? Si Sister Ruby. Si Brother Efren. Nga pala. Kapatid ni Tita Tessa, Oo. Sister Nila Samodio, na pamangkin ni Sister Rita Manggao. At belated happy birthday kay John Abraham Lector. Tapos, happy birthday din kay Brother Mike Adrian Shapo. Ayan, happy. Justin Dikitanan, ni Sister Nani? Pamangkin ni Sister Nani ng ating San Pablo. Happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid. Sister Jam, kantahan natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday, mga kapatid. Ayan, dumami na ang mga ready na. Kakatuwa naman. Alam nyo, mas maganda yung video ni Brother Ali. Gusto nyo ulitin natin yung video ni Brother Ali? Diyan, bago nga tayo tumawag, ulitin mo nga. Ang ganda kasi nung kay Brother Ali eh. Actually, pinadala niya yan matagal na. Hindi pa tayo nag-umpisa sa New Testament, kaya ready na siya eh. Pero mas malinaw yung video niya. Pakinggan niyo po. Ayan, mga kapatid. Tignan niyo po itong kay Brother Ali. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1 Corinthians and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, and Philippians, Colossians, then the 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Timothy 1, Timothy 2, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2, 3, Jude, and Revelation, 1 John, 2, 3, Jude, and Revelation. Oh, di ba? Maganda. Thank you, Lord. Bibigyan natin ba si Brother Ali ng dalawang ng dalawa? Okay. Bago po ang ating mga kapatiran, tawagin muna natin ang ating mga worker for the memorization. At ito ay incidentally, siya rin ang magtuturo mamayang konti. Kaya, tawagin natin si Minister Elmer. May tono ka rin, Mer? Kagaya nung kay Brother Ali. Parang gano'n na rin. Sige. Okay. Nakakalimutan ko bigla. Game na. Okay. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Kasi inuhulaan namin dito kung ano yung tono niya eh. O sige. Ulit. Ulit po. 24/7 love yan. Sige. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Wala siya. Pabayaan niyo muna kasi siya makatapos. Okay. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. These are the books of the New Testament. Wow. These are the books of the New Testament. These are the books of the New Testament. These are the books of the New Testament.
Oh, mga kapatid, nahulaan nyo ba kung ano yon? Mr. Elmer, ano yon? Pwede mo sabihin. Oo. Isang linggo pag-ibig ni Imelda Papin. Kaya po tawa kami ng tawa dito. Oh, Mer, anong gusto mo dito? Downy or belt bag? Ang walang kamatayang ipinagpapalit ngayon, Beb, ang belt bag sa Downy. Ay, mas maraming labahin eh. Sabi ni Pastor, mas mahal yung belt bag. Eh, mas maraming labahin eh. Thank you, Lord. Ayos yun. Isang linggong pag-ibig. Ay, nahulaan nila, Mero. Si Minister Ed. Eh, kasi naman si April Boy siya eh. Oh. Tapos, si Jerlyn. Oh. Si Imelda Papin ng Laiya kasi si Jerlyn, di ba? Nahulaan nila. Ang galing. Oo nga, oh. Ay, si Sister Bebot din, nahulaan niya. Tsaka si Sister Nelia, di mapilis na ng ating Bulacan. Ang gagaling ng mga kapatid. Si Sister Mau, yan daw ay 1 week love affair. Si anak pala ni Sister Maricar Dikitanan. Si Justin ba? Oh, si Kring kasali na daw siya ha. Tita Luz, sumali ka na. Okay. Mga kapatid, ready na sila. Ang dami na nung mga kapatid natin na sumali. Tignan natin sila. Ang dami. Sister Amor de Guzman, Sister Judith Cruz, Sister Tessa Sepulveda, Sister Clang Rabang, Brother Wally. Alam niyo si Brother Wally, excited na daw na matawag. Si Sister Net Mercado, kahit uubo-ubo Sister Net, sumali. Sister Glo, ready na si Sister Glo Garcia. Si Sister Jen Beltran. Sister Relly Danganan. Sister Telma Mariano. Si Sister Mitos Magtibay. Brother Bricks, si Brother Bricks Oo, at si Sister Kring Hernandez. Sa mga kapatid, spin na natin yan, Jam. Tanan! Sister Jen Beltran! Akalain mo, di ba? Si Sister Jen ng Youngstown Prayer Group. Diba? Umikot na naman si ating internet. Kaya pala, nakakonect ako sa PLDT. In fairness, Okay, tawagan natin ngayon si Sister Jen Beltran. Ayun lang. Ayaw kumonek ng phone ko. Ayun na. Okay. Sister Jen, ready ka na ba? Tawagan na natin si Sister Jen Beltran. Si Sister Jen po ay ang nag-compose ng kanta natin na Thank you, Lord, for the new beginning. Good morning, Sister Jen. Sinishare pa muna kita. Oo. Ang galing, Kinakabahan na daw siya. Bati ka muna, Sister Jen. Thank you, Lord. Good morning po. Good morning, Jesus, po sa lahat ng nanonood. Happy birthday po kay Sister Tess. Ayan. Mukhang ready ka na kahit kinakabahan, Jen? Opo, sana di makalimutan. Hindi yan, Sige, Jen, go na. New Testament po, Thank you, Lord. Okay. Eto na po. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John. Ay, wait, God. Ay, delayed yung Hello po. Jen, medyo delayed lang yata dyan, kaya diretso mo na lang. Sige po. Matthew, Mark, Luke, and John. Romans 1st and 2nd Corinthians.
Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, written Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First and Second and Third John, Jude, Revelations. Ang It's galing! the book of the Bible. Read it every day, and you will be able to live your life to the fullest because God's word is the best. It's the book of the Bible. Thank you, Lord. Galing nga. Jen, anong ano yan, tono? Ano po? Sarili lang po. Binigay lang po ni Lord. Ay, original pa yun. Thank you, Lord. Ang galing nga. Congratulations, Jen! At ikaw ay nanalo ng Butch. Jen, since ano? Hindi pwede. Ayan. Alam mo, Jen, walang gustong kumuha ng ng aming bag dito. Kaya ito ang iyong premyo. Ayan. Congrats! Bye-bye. Thank you, Lord. Isa pa? Oo nga, ang dami kasi ng sumali. O, isa pa mga kapatid, dahil ang dami ng mga kapatid natin ngayon na nag-join. Thank you, Lord. O, sige, isa pa, Jam. Sana si Wally. Sister Amor de Guzman. Sister Amor de Guzman, naku, baka hindi kami friends ni Sister Amor? Oo nga. Sister Amor? Sino yung friend sa inyo ni Sister Amor de Guzman? Friends yata. You're not friends on Facebook. Pag hindi kami friends on Facebook, hindi ko siya matatawagan, no? Oo. Minister Jeff at saka si Minister Sandy, ang common friend. Sister Amor, hindi po namin kayo matatawagan kasi po hindi tayo friends sa FB. Okay. Isa-save natin si Sister Amor for other days. Pero, Sister, mag-ano naman po ha, mag-friend request naman po kayo. Or, i-accept nyo po yung request ng isa sa amin dito. Para, naka-reserve po kayo for other days. Ano po? Ikot ulit. Ayan na. Sister Daisy Goyena! Si Sister Daisy. Sister Daisy, mag-ready ka na. Ayan na, tatawagan na kita. Oo, nakauwi na sila Sister Rose eh. Oo. Taga Donadio, si Sister Amor. Oo. Sister Amor, mag-friend request naman po kayo sa akin para hindi ko po kayo makalimutan. Oo, naka-reserve po kayo. Tawagan natin si Sister Daisy. Sister Daisy. Ayan. Hi! Good morning! Mukhang naglilinis ka. Naglalaba? Pawis na pawis eh. Pero kahit naglalaba ka, alam kong ready ka na. Ha? Okay lang. No problem. Basta memorize. Oh, Sister Days. Nag-stop. Game na, aba? Oo. Okay. Nandiyan ka pa ba kina Sister Rose? Nasa East ka pa? Okay. Sige, go na, Sister Days.
Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Limon. bakit delay yung ako? Titus, Hebrews, Titus, Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, Revelation. Sister Days, ano ba kinain mo ngayong umaga? Hyper lang. Hyper lang daw. Super hyper ka eh. Ang taas ng pitch mo ah. Maganda lang daw ang gising. Congratulations, Sister Days! Nanalo ka ng blouse ba yan? Blouse! May blouse ka! Sabihin mo kay Sister Rose, siya na ang susunod. Delayed nga ang dating natin. Thank you, Lord, Sister Days. God bless. Thank you, Lord po. Bye-bye. Ayan. Thank you, Lord. Delayed yung dating sa kanila nung ating kaya. Siyempre, alam nyo pag nasa Pilipinas tayo, ay ganito po mga kapatid, pagka po magsasalita na po kayo, i-volume down nyo na po. Kasi pag delayed ang dating, naririnig nyo yung sarili nyo, nakakawala ng concentration kasi naririnig nyo nga ng delayed yung sarili. Yun ang gagawin natin sa susunod. Ayan, thank you Lord. Maraming salamat po sa ating mga kapatid. Bukas po mag-ready na po kayo ulit. Malay nyo, kayo naman po ang matawag. Kaya maraming salamat po kay Sister Daisy at kay Sister Jen Beltran. Ngayon po dako na tayo sa ating new song of the week na kanta po ng ating kapatid na si Josiah at susundan na po ito ng ating unang pag-aaral sa series po ng ating Lenten Special. Ayan. Thank you, Lord. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagan. Higit
pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo ibibigay. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Good morning, Jesus. Good morning, Coffee Family. Purihin ang Panginoon sa umagang ito na tayo ngayon ay may mahalagang tatalakayin. Alam naman natin na ngayong buwan ay buwan ng Marso. At nung nakaraan ng buwan, Pebrero, Love Month, today, month of March, tayo naman nasa Lenten season, Lenten period. Alam nyo, isang napakalaking pagpapala para sa atin na ating talakayin ang patungkol sa Lenten season, Lenten period, mahal na araw, o Kwaresma. Pero bago yan, tayo muna ay pangunahan ng panalangin. Let us pray first, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli salamat po sa malayang oras, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Na Lord, salamat muli sa umagang ito. Amin dalangin, Panginoon, sa aming pag-aaral tungkol, Panginoon, sa Lenten season, Lenten period, Kwaresma, mahal na araw, Panginoon. Lord, amin dalangin, Panginoon, na kayo po ang manguna sa amin, gabay at patnubay ng Espiritu Santo, and by your word, Panginoon, may paliwanag, Panginoon, sa pamagitan ng liwanag ng iyong mga salita, ang katotohanan tungkol sa Lenten season. Lord, manguna po kayo, kayong may taas pangtaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Nais ko munang basahin, mga kapatid, ang ating scripture sa Matthew 4, verses 1 and 2. Sabi nga dito, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Sa Mark 1 then, 12 to 13, at once the Spirit sent him out in the wilderness, and he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. Kapag ating napapag-usapan ng mahal na araw, Lenten season, Lenten period, marami tayo mga naiisip, nagagawa, and practices, no, na mahalagang malaman natin ngayon kung ating mga ating nasa isip, ating mga practices, ito ba'y kaisipan at practices na naayon sa kalooban ng Panginoon,
o naayon sa kanyang mga salita. Yung word kasing Lent, mga kapatid, sa Greek word yan, sa salitang Griego, ay Sarakosti, na ang kahulugan ay 40th. Kala ko nga noon, no? Yung pinag-usapang Lent, no? So, thank you Lord, no, sa mga study, tayo nabibigyan ng kaliwanagan, no? Na ang Lent pala simply means 40th or 40. At yung ating binasang scripture nga, ito yung time na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay tested in the wilderness by Satan. At siya ay nasa period ng fasting and prayer, day and night, sa loob ng 40 days. Yan. So doon po hango mga kapatid yung Lent. Sa 40 days na fasting and prayer ng ating Panginoong Hesukristo. Ang meaning nga sa Greek word is Sarakosti, or means 40th, mga kapatid. Based on the scripture, Matthew 4, 1-11, the temptation of Jesus in the wilderness by Satan in a period of 40 days of prayer and fasting. Naalala ko nung bata pa ako, nung di pa ako laman ng gantong gawain, every time na darating na yung mahal na araw, meron din ako mga sarili kong ginagawa to observe yung mahal na araw. Kami mga magbabarkada ay may alay lakad patungo sa Antipolo. May mga kanya-kanyang mga baon na pagkain, inumin, lakad yon. From Quezon City hanggang Antipolo. Buong magdamag yon. Talagang halos hirap na hirap kang maglakad, sakit ng paa mo, mamumulikat ka, gutom, pawis, ganun eh. Then pagdating mo doon sa Antipolo, pahinga konti, uwi na pabalik. Hindi na maglalakad yon. Yun ay bus na, pabalik ng Quezon City. Then kinabukasan, pag nakita-kita kayo mga magbabarkada, the same din naman. Yung aming ginagawang lumang buhay, walang magbabago. Pero yun ang aking nakagawian. Ngunit salamat sa salita ng Panginoon, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nalaman ko ngayon personally sa aking buhay na ang Lenten season ay napakabanal at napakagandang period sa Christian calendar to celebrate, no? And to observe, mga kapatid, or to commemorate. At nalaman ko rin na ang Lenten season is not only based on traditional celebration or traditional observance. It is more on, as a Christian, Lenten season must be based on the scripture. More on scriptural. Diba tayo, meron tayong mga practices, ino-observe na mga ginagawa natin every time na darating ang Kwaresma, ang 40 days period of Lent. Halimbawa na lamang, diba tayo, ako personally, tuwing mahal na araw, tuwing Biyernes Santo, diba? Ang aking knowledge ay si Kristo ay patay. So yearly pala, aking pangunawa, yearly. Si Christ is crucified and died. Yung aking thinking. Ano pa? Bawal mag-ingay, bawal tumawa, bawal yung mga masasayang event. Diba? Kasi patay do si Kristo. Bawal magradyo ng malakas. Di po ba? Bawal ang karne. Isda lamang, kaya tumataas nga ang presyo ng mga gulay tsaka ng isda kapag mahal na araw. Di po ba? Ano pa? Ito, sabi nga, bawal masugatan daw kasi hindi na raw gagaling. Ano pa yung ating mga ino-observe na tradition tuwing Lenten period? Ito rin yung mga merong hawak-hawak na mga anting-anting, mga omens and spell. Yan daw ang best time. Yung patay si Jesus, na best time yan para mag-recharge na kanilang power. Kaya may mga ginagawa sila mga orasyon para palakasin daw yung kanilang mga agimat. At ano pa?
Ito meron gumagawa nito, literally imitating Christ crucifixion. At marami pa, yung mga namamanata, mga kapatid, di ba? So, ito yung mga ating ginagawa talaga noon tuwing sumasapit ang Lenten season. It is a form of traditional observance, traditional celebration. So, ating tignan, is Lenten season, is it traditional or scriptural? Alam nyo, sa mga sinabi kong traditional observance, we are not judging them, mga kapatid. We are not judging them. Alam nyo, nais ko lang sa ating basahin ang napakagandang sinasabi ng salita ng Panginoon pagdating sa Lenten season, observing the period traditionally. Dito po sa Colosas, Kabanata 2. Sabi po dito, Colosas, Kabanata 2, talatang 20 hanggang 23. Colossians 2, 20 to 23. Sabi po ng salita ng Panginoon, since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These rules, which have to do with things that are all destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings. Such regulations indeed had an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body. But they lack any value in restraining sensual indulgence. Nais ko basahin po sa Tagalog, mga kapatid, no? Para mas lalo po nating maunawaan ito. Colosas 2:20 hanggang 23. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng wag hahawak nito, wag titikim yan, wag gagalawin iyon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. At nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kapag pinag-usapan ang Lenten season, observing it traditionally. Kaya pala sabi ko nga noon ba't ganun? Namamanata naman ako noon Namamanata naman ako Pero bakit yung buhay ko ganun pa rin? Salamat sa salita ng Panginoon, sinagot ako ng salita ng Diyos. Kasi nga, I'm observing, commemorating Lenten season traditionally. Kaya nga salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na tunay na kaliwanagan sa buhay natin. That Lent must be scriptural, not merely traditional. We're not judging yung mga taong observing traditionally. Alam ko ang Panginoon, maraming pamamaraan. Marami siyang ginagamit na pagkakataon, sitwasyon upang tayo mapalapit sa Diyos. Kaya we're not judging them kung sila may nag-observe ng Lenten period traditionally. Ngunit salamat na lamang sa salita ng Panginoon. Kaya tunay na napakaganda na tayo ay nag-aaral, nagsasaliksik, nagbabasa ng salita ng Panginoon upang ating malaman ang katotohanan, especially nga itong ating pinag-usapan, itong Lenten season. So ating tignan, what is Lent, mga kapatid? Sa Greek word nga is 40th, Sarakosti. Lent is an important period in the church calendar. Nakko, para bang ano yan? Para bang Pasko, mga kapatid.
Alam niyo yung Advent? Ang Advent kasi mga kapatid is a preparation of the birth of Jesus Christ and His second coming. Tawag yan Advent. Ang Lent naman ay preparation yan sa life, death, resurrection ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ang Lent ay nakapaloob sa Advent. Kasi yung Advent yung nakabuuan eh. Mula sa kapanganakan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong sa Kristo. Tawag Advento or Advent. At nandun sa loob yun yung Lent. The life, the death, the burial, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sabi, an important period in the church Christian calendar. A 40-day period in preparation for Easter. Ano pa? Lent is penitential period of fasting, almsgiving or charity, penance or true repentance, and prayer. Yan, napakaganda. It is a period of fasting, charity, penance or true repentance, and prayer. Kaya nga, di ba, dito nga sa ating binasang scripture, si Lord, 40 days and night, siya ay nagpa-fast and pray. Siya ay nananalangin at nag-aayuno. Alam niyo bakit? Kasi ito na yung alam ng Panginoong Hesus yung kanyang babatain, mga kapatid, sa kamay ng mga Hudyo at sa kamay ng mga Romano. Kaya kailangan talaga niyang mag-ayuno, manalangin, at siya ang magiging daan ng mga tao upang mapalaya, magkaroon ng pamumuhay, almsgiving or charity, matutong gumawa ng mabuti, at malid sila sa tunay na pagsisisi. Kasi maraming customs and tradition ang mga Hudyo pagdating po sa paghingi ng kapatawaran. Kaya dito, matindi yung gagawin ng Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan talaga niya sa kanyang ministeryo ang mag-ayuno at manalangin. Lent is also a time of solemn observance of the death, resurrection of our Lord. Yan. Isang napakagandang oras, a solemn time observance na ating laging muni-muniin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi nga it invites us to make our minds and hearts ready for remembering Jesus' life, death, and resurrection. Kaya tuwing panahon ng Kwaresma, napakasarap ihanda mo ang ating kaisipan, ang ating puso, na lagi nating iniisip, minimeditate, pinag-isipan ng malalim, yung buhay ng Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga ang Lenten period, mga kapatid, all these aspects are geared toward following Christ. Lahat, mga kapatid, dyan, ang ating ginagawang observance, fasting, prayer, charity, true repentance, lagi yan nakapatungkol, mga kapatid, sa buhay nating Kristiyano, sa ating pagsunod, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga alam nyo, as a Christian, Lenten is a celebration. Sa 2 Corinthians 2:14, sabi po dito, mga kapatid, thanks be to God who always leads us in Christ triumphant procession. Salamat sa Panginoong Hesus na tayo'y pinangunahan ng Panginoong Kristo. Kasama tayo sa parada ng mananagumpay. Kaya nga, for Christian, Lenten season, it is a period of celebration. Bakit? For the finished work of Christ. Kaya pagdiriwang, mga kapatid to, hindi to kinakailang malungkot ka, no? Meron ba namang victory, ang celebration, malungkot? Hindi ganun, mga kapatid. Hindi po to funeral. Ito po yung great celebration ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya, it is finished. Naganap na. Tapos na. Tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya we must celebrate for the finished work of Christ. Victory is ours. Ang tagumpay ay sumaati na
sa mga taong sumampalataya, nanampalataya, tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga po kapag ang isang napakagandang adhikain ay natapos ng matagumpay at ikaw ay may maling pananaw, ano ang mararamdaman natin at sa mga tao sa paligid natin? Di ba? Halimbawa graduation. Yung anak mo, naging cum laude, ganyan, with honors. Celebration yun. Tapos may makikita ka mga kasama sa handaan, nagluluksa. Ano kaya ating mararamdaman? Sabi mo, ano ba naman itong taong to? Celebration to Victory party to and yet, ang kanyang mood, parang Good Friday, parang Biyernes Santo. May tayong ganyan sinasabi, ba't kaya ng mukha mo? Para ang Biyernes Santo. Sabihin, malungkot. So sa ating mga Kristiyano, ang Lenten period, mga kapatid, is a joyful celebration dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tayo ang nakinabang. Tayo ang nagtagumpay, mga kapatid. Sabi nga mga kapatid sabi dito, sa unang Korinto, Kabanata 15, talatang 55, 1 Corinthians 15:55, sabi rito, where death is your victory, where death is your sting. Di ba? Wala nang mga kapatid sa atin yan, yung kabandag na kamatayan. Sa sino mang nananalig kay Kristo Jesus, mamatay man siya physically, kung papaanong muling nabuhay ang Panginoon, kanya rin itong mararanasan. Wala sa kanyang kamandag ng kamatayan. Hindi tawag na second death, eternal separation from God. Kaya nga ang Lenten season is a joyful celebration. Kaya ang bawat Kristiyanong na totoo na nakakaunawa ng Lenten season, hindi Biyernes Santo yan. Hindi malungkot ang kanyang mood. He or she is celebrating. Kami nga sa Comfy, mga Comfy family, thank you, Lord. Every time na mayroong mahal na araw, yan ang aming time. Time to celebrate, time to rejoice, time to swim, time to barbecue. We are rejoicing sa finished work of Christ. Kaya bilang Kristiyano, napakaganda. Salamat sa Panginoon sa mga katotohanan ng kanyang salita na itinatama ng Panginoon ng ating maling pananaw, lumang pananaw, maling gawi, maling tradisyon. At tayo tinatama ng Panginoon sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang mga salita. May mga tinatawag na mga major scene or event of Lenten season. Una, kung maalala nyo, yung Judas Iscariot intent to betray Jesus Christ. Di ba? Nangyari yan. Nung pag-betray ni Judas sa Panginoong Jesucristo. Ano pa? Yung Last Supper shared with his disciple in which he predicts his betrayal. Nung sila naghahapunan, di ba? Sinabi ng Panginoong Jesus, sa inyo ang magbe-betray sa akin. Ano pa? The denial of Peter was foretold. Ano pa? Jesus' crucifixion. Siya pinako sa krus at dun siya inilagay sa tomb, his burial. And then, the day in which Jesus rose from the tomb, that was empty. Mark 16, 5-7. Alala niyo yan, yung tatlong Maria. Nagpunta sa puntod ng Panginoon. Sabi ng anghel, siya na hinanap nyo. Wala dyan ang Panginoong Jesus sapagkat siya ay nabuhay. Some symbols which are helpful during this period of Lent. Una, abo. Ashes, mga kapatid. Sa chapter 3 ng Genesis, verse 19, sabi po mga kapatid, from dust you are, and to dust you will return. Kaya pala meron tayong paglalagay ng abo, mga kapatid. Alam nyo kapag noon, nakala ko, pag meron akong abo sa noo, napakabanal ko. Mga kapatid, kapag tayo merong abo sa ating tuktok, sa ating noo, ibig sabihin, mga kapatid, nire-remind ng Panginoon sa ating mga kapatid. It reminds us about the creation story that we are made from dust. It symbolizes our human mortality and our need to forgiveness, humility, and purification
for our soul. So, salamat sa Panginoon sa pagpapaliwanag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano pa? Mga some symbols of Lent. The color violet or purple. Sa Mark 15:17, mga kapatid, they put a purple robe on him. Dinamitan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, ng kulay, ano ba sa Tagalagang purple or violet. Yun ang nilagay na robe sa Panginoon. Kaya nga yung ating background, mga kapatid, yan yun. Yan ang color ng Lent. Violet or purple. Ano pa? The stones sa Matthew 4, mga kapatid. Sa verse 3-4, sabi rito, sabi ni Satan sa Panginoong Jesus, tell these stones to become bread. Pero sabi ng Panginoong Jesus, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. It reminds us of Jesus' experience in the desert for 40 days and being tempted by the devil. Ano pang symbols? Yung isda, yung fish. It reminds us of abstinence and fasting. Ano pa? Incense, the symbol of prayer. Sa Psalms 141 verse 2, ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. Ano pa? Yung thorns, mga kapatid. It reminds us of physical suffering, loneliness, and injustices in the world. Sa John chapter 19 verse 2, the soldiers twisted a crown of thorns and put it in his head. And last, the cross. It symbolizes victory over death and salvation from our sin. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 55, sabi nga, where death is your sting, where death is your victory. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon ngayon. Through the scripture, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, tayo naliliwanagan, mga kapatid. Sabi nga po, mga kapatid, sa John chapter 8:31, if you know this truth, the truth will always set us free. At sa John chapter 13, verse 17, how happy you will be if you put it into practice. Sabi sa Galatians 5:1, freedom is what we have. Christ has set us free. Stand then as free people and do not allow yourselves to be slaves again. Kaya nga as a Christian, bilang mga tunay na Kristiyano, ang Lenten season is a period of joyful celebration. Siya ang nagbata, siya ang kanya lahat ng pain, tayo ang nakinabang. Ganyan ang pagmamahal, ang habag, ang grasya ng Diyos sa atin. Kaya talagang napakaganda this period, this Lenten period, let us celebrate sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, this coming mga days sa ating Good Morning Jesus, abangan nyo. Actually, 4 na mahalagang bagay ating tutuunan sa ating series of Lenten season. The prayer, the fasting, the charity or the almsgiving, and the penance or the true repentance. Kaya be excited mga kapatid. Lagi tayo mag-abang araw-araw upang tayo laging maliwanagan, ma-encourage, tayo matanim sa katotohanan ng salita ng Panginoon kapag ating sineselebrate ang Kwaresma, ang Lenten season. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Tunay, Panginoon, tinapos mo na. Salamat, Lord, sa habag, sa pagmamahal mo sa amin. Tunay, Panginoon, hindi kami marapat, ngunit ikay namatay para sa amin. John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na kaloob mo sa amin. Bunga ng iyong pagpapasakit sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng tamang kaisipan at gawa sa pagdiriwang, sa pag-celebrate, Panginoon, ng Lenten season. All glory and honor is yours, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Morning and God bless. Thank you, Lord.
Second Timothy 2:2. Hallelujah.